dahil sa paglabasan ng mga kwento. Tulad nito mga kababayan. Post dito mga kababayan ni Atty. Jesus Falsis. Sabi niya, a Tweeties bird sent this alleged but unverified photo and selfie of Yusek Maria Cabral and a driver at Cannon Road. Dapat may mga eyewitnesses na nakakita sa kanilang dalawa. Biggest phobia. Heights. Heights? Most favorite place in your... So ang biggest fear niya mga kababayan, heights. It's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman. Ayan po yung posisyon ng DILG. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Naging lalong misteryoso yung pagkamatay ni dating DPWH Yusek Maria Catalina Cabral dahil sa paglabasan ng mga kwento. Tulad nito mga kababayan. Post dito mga kababayan ni Atty. Jesus Falsis. Sabi niya, a Tweeties bird sent this alleged but unverified photo and selfie of Yusek Maria Cabral and a driver at Cannon Road. Dapat may mga eyewitnesses na nakakita sa kanilang dalawa at anumang mga kaganapan nung hapon. Maaraw pa para makita ng mga witnesses kung ano man ang totoong nangyari kay Cabral between 2 to 3 p.m. to 6 p.m. Ang sabi kasi po mga kababayan, sa mga lumalabas na kwento, itong si Cabral umakyat ng Bagyo, taga Quezon City pala to. At sabi may mga kausap na mga tao, sabi kasama sa mga kausap nito mga contractors. At dumating mga kababayan sa Benguet, sa Baguio, doon sa area na yon ng Cannon Road, mga 10 o'clock pa ng umaga, kasama nga po itong driver. At itong lumabas na selfie mga kababayan, parehas yung damit niya nang ma-interview ng mainstream media. Ito siya, nakaupo mga kababayan doon sa simentadong barrier ng kalsada. At ang nakapagtataka, bakit siya mauupo doon? Nasa interview mga kababayan, noon may lumalabas na interview kay Cabral ng isang construction magazine. Tinanong siya kung ano yung greatest fear niya, yung heights niya. Takot na takot ako sa mataas na lugar. Kung takot na takot siya sa mataas na lugar, bakit siya nagre-relax dito? Di ba pa, mga kababayan? Yan si Cardo Hernandez, mga kababayan, yung driver ni Cabral, parehas yung damit niya nung mag-selfie. Ayan, ito yung binaksakan niya, mga kababayan, na bangin, mabato. Ayan, mataas. Diyan siya mga kababayan nahulog or hinulog. Pwedeng nahulog o hinulog. O ito yung interview sa kanya, mga kababayan, January 16, 2019 pa. Courtesy ng DNC, Designing Construction Magazine. May acrophobia siya, mga kababayan. Matatakotin siya sa heights, mga kababayan. So bakit siya pupunta doon at uupo, di ba po, sa napakataas na bangin? Ito yung interview sa kanya. Favorite place, Palawan. Most iconic structure in the Philippines. Most iconic structure, that will have to be the Quezon Bridge. What is a structure that best represents design and construction in the Philippines? Well, at this point, there's really no landmark to describe the Philippines. That's why we want to build more landmarks. Biggest phobia. Heights. Heights? Most favorite place in your... So ang biggest fear niya mga kababayan, heights, sabi niya. So doon pa lang, unless talaga, intention niya na magpakamatay dahil sa grabing pressure, dahil sa patong-patong na problema na kanyang kinakaharap. Pero sa mga testimony, mga kababayan, pagtatanong doon sa driver, hindi man nakitaan po ang kakaibang behavior. So itong pag-selfie ng driver mga kababayan before na mangyari, before niyang iniwan si Yusek Cabral, yan nakaupo,
lalo na nag-raise ng mga speculations, mga kababayan. And comes now, yung mga pagduda sa kanyang pagkamatay. Yung mga katanungan ngayon, totoo ba na yung bangkay na na-retrieve, totoong bangkayon ni Jose Cabral? Lalo, mga kababayan, ayaw ipa-autopsy ng kanyang asawa. Ito yung sabi dito ni DILG Secretary John Vic Rimulya, pamilya ni Cabral di umano nakikipagtulungan sa investigasyon. Ito ang pahayag Interior Secretary John Vic Rimulya tungkol sa umano'y hindi pakikipagtulungan ng pamilya ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral sa investigasyon sa kanyang pagkamatay. Actually, umayaw yung pamilya para sa full autopsy. Pero ginamit namin yung kapangyarihan ng PNP na ipilit na mag-autopsy talaga to get to the bottom of this, sabi po ni Rimulya. Sa mga bagay na ito, dapat medyo mahigpit ang paggamit ng batas para makuha mo ang katotohanan, kaya dapat gawin namin ang lahat, dagdag pa niya. Ito yung naging statement po ni Rimulya. Pakinggan natin yung kanyang statement po sa kanyang press con. I would like to reiterate, number one, she is still undergoing autopsy and a DNA test to make sure that it's really her. Baka budol-budol to diba? So naninigurado lang tayo na siya talaga yan. We offer our condolences to the family. This loss must be very great to them, and at the time of death, it's nothing to make fun of. However, let me be clear. Ang pagkamatay ng isang tao ay hindi ibig sabihin titigil ang gulong ng hustisya. Hahabulin namin ang lahat ng nakoyaman. So yan po yung posisyon ng DILG Secretary. Hindi lang autopsy, kundi mga kababayan, DNA test. Baka kasi po piniki yung kamatayan ni Jose Cabral kasi nag-refuse yung kanyang asawa. Tanggap na daw niya. Ito yung interview mga kababayan sa kanyang asawa. Pakinggan po natin. Ito siya. Naghirap na yung tao tapos iiwain mo pa. Patay na daw yung tao, iiwain pa. Wala naman sila nakita nun. Foul play. May kahilingan pa kayo sa government? Hinihiling ko lang kasi ako galing rin ang gobyerno eh. Sobra yung ano yan na nagpakahirap ang asawa ko. 42 years in service. Tapos ayan ang nangyayari. Gusto ko bigyan ng reaction sir sa attention na PNP case na Ayun, ako saan galing rin sa trabaho eh. Hindi galing rin sa gobyerno eh. Kaya nga lumabas ako sa gobyerno eh. Sir, gano'ng kasakit sa pamilya niyo na naantala pa po yung pagproseso po sa bangkay ng asawa niyo. Yung nagluluksa po Nandito kami kayo. para ano eh. Tapos ang dami pa nilang requirements. So, ganun ba yung nagdudusa na kami tapos ito ang ramdaman mo, pahirapan ka pa. Pero sir, nakikilala niyo po yung mukha ng asawa niyo. Oo, kilala na anak ko, kaya bigyan kami ng waiver. Ano pa gusto nilang punto? So, Para patunayan. naniniwala po kayo aksidente po yung pagkahuli. Oo. Kasi, ang punto lang naman doon, nagpunto siya dito parang mag-unwind kasi masyado madaming pressure na. Kasi kaugnay po yan nung sa flood control, sir. Flood control. Siguro, kasi hindi kami nag-uusap tungkol sa sa kaso ng flood control, hindi kami nag-uusap na pag yung kaso, yung isang kaso niya na sabi nga may attorney ka, ibahala yung attorney mo mag-ano. Dahil kami yung nag-asawa, iba yung namin. Kaya kami engineer, kaya ayaw doon namin kami professional jealousy. Kaya umalis ako sa gobyerno. Ang gusto niyo po, ma-release na po. Oo, yun lang gusto namin. Magpapasko, makasamahan man lang namin yung asawa, magkasama ko lang, asawa ko yung Pasko. Sabi nga namin nagpaplano kami ng Pasko na pamilya ayaw. Kasi, kaya ayaw ko yan yung mga anak ko, mabubuli sila. Nagtatrabaho ng maayos. ngayon po sir, ano po yung mga documents na hinihingi ko rin? Wala yung pipirman doktor. Sa death certificate. Yung nag-declare po na patay. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng ano, hindi ba? Pag napadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka yung ako na mismo sasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Ba't ano pa gusto nila i-prove?
maghanap sila ng ibang tao, walang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na nakita mo na nagkadisgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano? Kaya na siguro mag-umusga. So, Sir Pat, Tingin ninyo mga kababayan, justified yung sinasabi ng kanyang asawa o baka palusot? Kasi normal naman po sa isang bangkay na aksidente, kahit hindi po i-autopsy, halimbawa, sinabing walang foul play, binibiyak naman talaga yung bangkay kasi tinatanggal yung lamang loob para sa pag-imbalsama. Di ba po? So hindi man po yung disrespect. Lalo, na itong si Jose Cabral kasi, mga kababayan, nasangkot sa patong-patong na problema involving billions of pesos. At may mga experience na tayo na pinipiki po yung kamatayan. Remember yung sa DepEd? Piniki yung pagkamatay. Yan 1998 textbook scam suspect Maslog back from the dead. So hindi mo masisisi yung ating mga authorities. Baguman Mary Ann Maslog photograph here on March 19, 1999 appears before a congressional hearing where she shows the plastic bag of mugs supposedly intended as gifts for Malacanang officials. 1999 siya. Piniki niya yung kanyang kamatayan para po matakasan yung huli pa rin, yung pananagutan. Yun ang iniiwasan po. Kaya tama din yung mga reactions na to mula sa ating mga authorities kay John V. Crimolia. Baka niya mabudol tayo. Ganon din yung sabi ni Congressman Irice, mysterious na, may waga na. Parang may malaking puzzle. Parang nanonood tayo ng Korean political TV series, sabi po ni Irice. Hindi niya realistic yung kwento. So sabi dito sa report ng News 5, hindi raw kumbinsido si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Irice sa mga paunang ulat tungkol sa pagkamatay ni dating Department of Public Works and Highways, Jose Catalina Cabral. Pumanaw si Cabral matapos mahulog sa bangin na sa may Cannon Road sa Benguet nitong Huwebes, December 18. With all her knowledge, hindi malayo yung possibility na may foul play yun. Illogical, iiwan si Cabral sa Cannon Road for 2 hours tapos babalikan mo unless may imimit na tao. Saad ni Irice na iginiit na dapat din imbestigahan ang driver ni Cabral na si Oscar Hernandez. Iba-iba yung pangalan na lumalabas. Sabi, Cardo Hernandez. But anyway, baka na misquote lang. Mali lang yung pangalan. Basta Hernandez siya. Ngunang lumabas, Cardo. So balak daw ng kongresista na maghain ng resolusyon sa Lunes para imbestigahan ang pagkamatay ni Cabral. So tama naman po. At lalo na umugong ang mga espekulasyon nang makita po itong selfie ng driver. Diba? Pwedeng isipin natin na nag-selfie muna para ipakita at talagang si Cabral na upo doon sa simentadong barrier ng kalsada at nang iniwan doon, ayun nahulog. So yun ang prueba. So pwedeng isipin natin na baka kasabwat yung driver, mag-selfie ka niya as an evidence na ako ay yung nakaupo doon. Kahit medyo malayo, yung mukha, mamumukhaan pa rin na si Cabral. Parehas yung kanya po. Parehas yung damit ng driver nang mag-selfie siya at ma-interview ng mainstream media. Lalo't ayaw makipag-cooperate ng kanyang pamilya. Sabi mismo ni John V. Crimolia. So, ipipilitan niya namin kasi baka tayo mabodol. So, justified naman po. Lalo pang kaduda-duda, mga kababayan, kasi yung mga, sabi nga natin, mga DDS, at ngayon may reaksyon mga kababayan. Itong si Senator Robin Padilla, lalo itong magpapaduda, mga kababayan. Yan ang post ni Robin Padilla 12 hours ago. Sabi niya, mga kababayan, tunay bang iniwan na tayo ng ating pagkatao? Isang buhay ang nawala, maaari ba na magpakadiyos muna tayo sandali kahit ilang araw lang at makiramay sa isang pamilya na nagdadalamhati? Ayahan muna natin maging tahimik at matapos ang mga nais na investigasyon sa katawan bago tayo magpasiklaban sa mga pahayag at pangusga. Kung may kasalanan man sa bayan si Ginang Cabral, ang kanyang pamilya ay wala. Sana hanggat wala pang confirmation sa mga well-publicized
na mga hinala at investigasyon, maaari po bang bilang mga tao ay makiramay muna tayo sa kanyang pamilya sa pamamagitan ng pagtatahimik habang inaantay ang resulta ng mga pagsusuri? Magpakatao muna po tayo dahil ang mga talim ng ating hinala at pangusga ay taliwas sa mensahe ng paparating na Pasko ng mga Kristiyano at katuruan ng Islam sa talim ng dila. Ayan yung kanyang post, mga kababayan. Appealing to the emotions ng mga tao. Di niya, Mr. Maravillas, ang basa mo. Alam naman po ninyo na itong si Cabral, 40 years yung kanyang paglilingkod sa DPWH. At yung pinapaimbisigahan ng ating Pangulo, 10 years of corruption. So, tumama mga kababayan. At alam naman po natin, yung mga diskaya at iba pang mga contractors, tumabo ng bilyon-bilyon na kontrata panahon po ng previous administration. And Robin Padilla is an ally of the previous administration. So, yung kanyang statement medyo, siyempre, hindi maalis yung malisya. Although, ang sinasabi niya is sympathy. Pero yung ginagawa ng ating mga authorities ay tama lang po kasi may mga nakaraang experience na po tayo. Tulad nga po yung nangyari sa DepEd na piniki yung kamatayan para po matakasan yung accountability. Diba? On the part of our government, hindi man pwede na mag-give in doon sa demand sinasabi ng kanyang pamilya. At ang pagpapa-autopsy sa bangkay at pagpapa-DNA, hindi man yun po disrespect sa bangkay. Di ba po, mga kababayan? At unang-una, yung mga DDS influencers, kahina-hinala yung kanilang mga narrative po, ginagamit nila sa propaganda itong kamatayan ni Jose Cabral. So kung may disrespect po, dapat siguro unahin ni Robin Padilla yung kanyang mga kaalyado, mga DDS influencers. Kasi sabi nga natin, hindi sila magkamayaw sa paggagamit po ng kamatayan ni Jose Cabral para mag-black propaganda laban sa Marcos administration. Pinalalabas nila, pinatahimik mga kababayan si Cabral para yung sinasabi nilang mastermind referring to the president at sa anak nitong si Sandro saka sa pinsan na si Martin Romualdez ay makaligtas, mapalibre sa pananagutan. Yun ang mga narrative ng propaganda po ng mga DDS influencers. Sabi ko nga po, kung ang sangkot dito sa mga anomalyang ito, yung mismong ating Pangulo, si Sandro at yung pinsan na si Martin Romualdez, bakit pa gagawin yung pagpapaimbestiga ng ating Pangulo? Bakit pa niya papangunahan ang pagpapaimbestiga sa flood control corruption? Flood control scandal. Di sana nanahimik na lang siya. Di ba? It is against human nature, human behavior, na ipapahamak mo yung sarili mo intentionally. Kung normal yung pag-iisip mo, hindi mo yun gagawin. Ipapahamak mo ang sarili mo. Di ba po? So malabo, mga kababayan, ang narrative ng mga DDS influencers. At yung pag-topic natin dito sa nangyari kay Jose Cabral is not that disrespect. In fact, yung Palasyo Malacanang nakipagdalamhati sa pagkamatay po. Kung totoo na namatay nga kasi hindi pa confirmed kung yung bangkay na retrieve talagang mga kababayan kay Cabral. Kaya nga po, kailangan yung autopsy, kailangan yung DNA. And that is not disrespect. Kung yun ang ibig sabihin ng kanyang pamilya. At si Robin Padilla nakikipagsimpatya doon sa nararamdaman ng kanyang pamilya. Gusto lang makasiguro po ng ating gobyerno, ng ating mga authorities na hindi bodol, lalo't lumabas itong mga balitang ito, mga developments, at may mga inconsistencies, mga kababayan, sa mga statements, lalo na ng driver. Kaya tama itong post niya, no? TPL3, The Death of Cathy Cabral, Why Unanswered Questions Demand Answers. Sabi niya dito sa kanyang post 9 hours ago, Maria Catalina Cathy Cabral made history as the first female rank-and-file employee to rise to undersecretary ng DPWH, a licensed civil engineer with 3 master's degrees and 3 doctorated. She earned certificates from Wharton and Harvard Kennedy School. Over 40 years, she helped implement infrastructure projects funded by Asian Development Bank, World Bank, and JICA. She was a role model in a male-dominated field. On December 19, 2025, she was founded
at the bottom of a 20 to 30 meter ravine along Cannon Road in Benguet. The circumstances surrounding her death have raised questions that, given what was at stake, cannot be left unanswered. Yung timeline na niya ng kanyang pagkamatay raises eyebrows. According to her driver's account to police, the events of December 18 unfolded as follows. Before 2 o'clock in the afternoon, Cabral was already along Cannon Road, where she sat on the edge of the road. Her driver claims he warned her 3 times not to sit there, saying she could lose her balance. A police officer approached them and told them to leave. They ate near Aeon Hotel and checked in. Pero ang sabi sa mga sumunod na kwento, 10 o'clock pa daw nang dumating doon sa area yon ng Cannon Road si Yossi Cabral kasama yung driver. Before 2:30 p.m., Cabral asked to be dropped off at the same location where she had sat earlier. She instructed her driver to leave her and return later. He complied. Yun lang po na pinaalis ng mga pulis kasi peligroso na dyan. Baka mahulog siguro kasi bangin nga for safety reason. Buminalik pa on the same spot mga kababayan at pinaalis yung driver, umalis din naman, di ba? Then at 5 p.m., the driver returned to the spot but could not find her. Bumalik siya sa hotel to check pero wala doon si Yossi Cabral. At 7 p.m., unable to locate her, he reported her missing to police. Pag alas 8, responding officers found Cabral unconscious beside the Buwed River, approximately 20 to 30 meters below the highway. Then, 12:03 a.m., December 19, he was pronounced dead. Yung detalya niya, sabi ni TPL3, does not fit doon sa interview sa kanya ng isang construction magazine kasi takot po sa height. Kung takot si Yossi Cabral sa height, bakit siya uupo doon sa pampang ng bangin? Napakalalim. Yon yung isang unang siyempre, mapapaisip ka talaga. Sabi pa dito, there are other curious details. Witnesses noted Cabral was wearing denim jeans and a jacket during the morning incident, but was found in a dress when retrieved from the ravine in the early hours of December 19. Where was her jacket on a cold December day in Benguet? Did she change clothes between hotel check-in and returning to the cliff? This may have innocent explanation. They are questions that deserve answers, sabi po niya. Lalo pag makaduda na ayaw ng pamilya na ipa-autopsy. Kung ako yung pamilya po, lalong sangkot. Mga kababayan yung kapamilya sa mga controversies involving billion, ako pa yung magsasabi. Kung ako yung asawa po, ako pang magsasabi sa mga authorities, sige, gawin na po ninyo lahat. To check autopsy ko, pa-autopsy ko mismo, at ipa-DNA. Para wala nang duda kung talagang yun ang namatay. Di ba po? Unang-una yung autopsy, dati man ginagawa talaga siya. Kung hindi yung autopsy, yung pag-imbalsama, binibiyak man talaga yung katawan ng tao para i-imbalsamo. At after nga yung pag-imbalsamo para sa wake ng labi, yung iba nga po, cremation, sinusunog, di ba? So ano naman yung biyakin yung katawan, patay naman yun, labi ng namatay, kaysa sa sunugin yung cremation, na dati nga yung cremation po, hindi yan accepted sa ating kultura, na also, and is now acceptable sa mga Filipino ngayon. Iba po, cremation. So that is worse than biyakin yung katawan kaysa sa cremation. Di ba po? Kaya medyo mababaw, mga kababayan, yung paliwanag, yung rason kung bakit ayaw niyang ipa-autopsy at saka po ipa-DNA, iuwi na lang daw doon sa Quezon City, sa kanilang bahay. So lalo na nagpataas ng kilay ng mga observers po. Hindi mo masisisi yung mga tao na magduda, lalo yung ating mga authorities. Tama po mga kababayan? Tama itong sinabi ni TPL3. Cathy Cabral deserves dignity in death. Her family deserves compassion. The Filipino people deserve the truth. A thorough professional investigation that answers the questions her death has raised serves all three. The devices are in custody. The driver can be questioned. The autopsy can be completed. The scene can be reconstructed. The timeline can be verified. None of these steps dishonor Cabral's memory. They honor the principle that in democracy, when billions in public funds
are at stake, we demand complete answers, not convenient ones. The questions surrounding Cathy Cabral's death are not going away. The only questions is whether they will be answered with the thoroughness, boss, and legacy in the public interest demand. Para matuldukan yung controversy sa kanyang kamatayan, importante po na gawin yung tama. Tama lang, mga kababayan, ni autopsy, i-DNA po, para sigurado. And that is not disrespect sa kanyang pamilya, the grieving family. Tama po mga kababayan. Ayan man lang po ang ating short video ngayon. Subaybayan na lang natin yung mga susunod na kabanata ng kwentong ito. So lagi nating tatandaan mga kababayan sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless. Naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.